Sige na, ibalita na natin to. Pasok! Sa kabila ng pangamba ng ilang mga politiko, dumating na rin sa ating bansa ang unang batch ng mga sibilyan galing sa Afghanistan. Pero ano bang ginagawa nila dito? At meron ba tayong dapat ipangamba mula sa lupain ng mga Taliban? Kaunting konteksto po muna. Malalim ang kasaysayan ng Pilipinas at ng Afghanistan. Matapos sakupin ng Soviet Union ng Afghanistan noong 1979, maraming Pilipinong Muslim ang nagpunta doon para labanan ng mga Ruso. Ang ilan sa kanila ang tumatayo ngayong commander ng Moro Islamic Liberation Front, gaya ni Chairman Al-Haj Murad. Kalaunay natalo ang mga Ruso at pumalit ang Taliban. Taong 2001, nilusob ng Amerika ang Afghanistan dahil pinagkukutan ito ni Osama Bin Laden, ang mastermind ng 9/11 World Trade Center attacks. Tumagal ng halos 2 dekada ang digmaang ito. Nakadalawang beses din akong pabalik-balik sa lupaing ito. Pero sa huli, taong 2021, umalis din ang US at ang lahat niyang kaalyado. So, ano nangyari? Ibig sabihin, sinugod ito ng Amerika. Ginamit nila yung Osama Bin Laden card nila para mapasok nila ito. Dinurog nila ito. Tapos kesyo magtatayo sila ng kumbaga magtutulong sila para maging independent etong bansang ito. Pinakialaman nila yung politika dito, and then eventually anong ginawa nila? Iniwan ng Amerika yung Afghanistan. Bakit? Oo, iniwan ng Amerika ang Afghanistan, at dahil iniwan nila ang Afghanistan, nakubkob ito ng mga ISIS. Ngayon nung nakubkob ito, ano nangyari? So kumbaga ang sumira nitong Afghanistan, Amerikano. Pinasok nila, hindi nila napanindigan, iniwanan nila nung hindi nila maayos. So ngayon, pinasok na talaga ito ng mga terorista. So ngayon, yung mga tumulong sa mga Kano para sana magkaroon ng gobyerno rito, tinutugis ngayon. Tinutugis noong mga bagong mga terorista na nanalo ng kumubkob dito sa Afghanistan. Kaya takbo sila dito sa Pilipinas, dito sila magtatago habang pinoproseso yung kanilang mga papeles. Question: kung tinutugis itong mga taong ito na mga tumulong sa mga Kano na makubkob itong lugar na ito, ang tanong, hindi kaya sundan ito? Hindi kaya sundan ito ng mga humahabol sa kanila dito sa Pilipinas, dahil alam naman nila na ang Pilipinas ay mahina in terms of military capabilities. Hindi ba? Kasi yun ang istorya nito eh. Na itong mga Afghan na ito, nagsilbi silang katulong ng mga Kano. Nung umalis yung mga Kano, tinutugis sila. Kasi traitor sila eh. Parang gano'n ang lumalabas. Tinraidor nyo yung bansa nyo. Tumulong kayo sa mga Kano. Tapos anong nangyari? Pinatakbo nila yung mga Kano. Yung mga Afghan na yan, dinala nila yan dito. Pagdating dito, anong gagawin? Siyempre, hinahabol nga eh. Anong ibig sabihin pag hinahabol? Di may humahabol. Paano? Saan pumunta? Saan dinala? Saan dinala yung mga traidor? Dinala sa Pilipinas. Talaga? Madaling makapasok sa Pilipinas. Droga nga dun sa airport. Nakakapasok eh. Mga smuggled nga. Daling makapasok dun eh. So ngayon, paano kung habulin yan dito? Tapos dito maghasik ng lagim ang mga hinayupak na yan. Didali tayo. Yan yung sinasabi ng balitan to eh, diretso. At Agosto 2021, biglang bumagsak ang Afghan government at naghari muli ang Taliban. Taliban. Bumagsak ang Afghan government at naghari yung Taliban. Supposedly, pumunta dyan ang mga Kano para ubusin ng Taliban. Ginulo nila yung lugar na yan.
Hinati nila yung lugar na yan. O tapos ngayon, iiwanan din pala nila bandang huli. O, syempre, pag iniwanan mo, o anong nangyari ngayon doon sa mga tumulong sa'yo? O, edi tutugisin talaga sila noong mga kalaban ng Amerika dahil tumulong sila sa mga Amerikano. O, syempre, pagka tinutugis, ibig sabihin, hinahabol. O, kung saan pumunta yan, hahabulin yan. Pagpasok dito niyan, putya, baka habulin yan dito. Paano natin may pagtatanggol yung sarili natin? Hindi nga natin maubos-ubos mga adik dito, tsaka mga snatcher, magnanakaw, holdapper. Paano na kung itong mga terorista, mga Taliban yung magpunta rito, habulin yung mga yan? Paano tayo mananalo? Sige, diretso. Nagkandara pa ang maraming Afghan na umalis, lalo na ang mga nagtrabaho para sa US Forces, mga sundalo at pulis. Pero pati na rin mga ordinaryong translator. Di ba? Kung di ba naman mokong tong mga kano? Di ba? Di sana nung umalis kayo, sinama nyo lahat ng nito. Niligtas muna nila yung sarili nila, tas bahala kayo sa sarili ninyo. Ganon. Ganyan ang style nila. O, di ba? Ganyan ang style ng mga ONAX. Kunyari, kaibigan, pagtatanggol, pag hindi nanalo, lalayas, ganyan din sila noon nung kapanahon ni MacArthur. I shall return. Buti na lang bumalik si MacArthur. Pero tumakbo yun. O, tapos pagtakbo nila, binugbog tayo ng mga Hapon. Ginahasa yung mga lola natin. Yung ang daming mga pinagpapatay ng mga lolo natin. Yung mga pananim natin, pinagkukuha nila. O kasi umalis, I shall return eh. Pagbalik nila, nanalo naman na tayo kasama ang mga Amerikano, pero bugbog na tayo pagbalik nila. Bugbog na tayo pagbalik nila, gutom na rin yung mga Hapon. Oo, kaya sabi ko nga sa inyo, etong mga ONAX na ito, akala nyo kakampi natin? Hindi, tatakbuhan tayo nito. Aalis din ng mga to pagka kagipitan, ililigtas nila yung sarili nila, bahala kayo sa buhay nyo. Ganyan sila. O ganyan ang ginawa nila dito sa Afghanistan. Sa Syria, ganun din. O anong ginawa nila sa Syria, ganun din. O pinasok nila Syria, tinrain nila yung mga taga-Syria para labanan yung mga kalaban nila sa loob. O anong nangyari? Yung tinrain ng mga kano, noong nanalo yung tinrain nila, putik yan. Yun na yung bagong naging hari. O tapos ang masaklap nito, gamit pa nila, mga baril pa nila yung gamit, nagtayo ng sarili, ayun na, ISIS. Hindi ba? Yan ang pinakamasaklap niyan. No? Ganyan ang gawain ng mga ONAX. Tumakbo sila. Ngayon, tinutugis itong mga tumulong sa kanila. Itong mga tumulong sa kanila, walang awa to. Pagpapatayin talaga to. Ngayon, ang ginawa ng kano, dahil hindi nila kayang panindigan yung kapalpakan nila, dinamay ang Pilipinas. Ang ina dinala dito sa atin, akala siguro nila hindi sila masusundan dito. Saan dali-daling sumunod dito. Wala tayong capabilities para pigilan itong ganitong klase ng radikal na terorista. Delikado tayo dito. Mga nagsilbi sa mga US projects para sa edukasyon at kalusugan. May 160,000 na Afghan refugees ang nakalabas at nag-resettle sa US. Pero sa pagmamadali, libo-libo pa rin ang naiwan. Ayan narinig nyo. Libo-libo yung naiwan. Ilan yung nagpunta rito? 300. Ibig sabihin, down payment lang to kasi libo-libo yung naiwan. Pag walang nagreklamo sa 300, papasok pa yung madami. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, ang presidente, si Donald Trump, ayaw nun sa mga illegal na mga immigrants. Si Donald Trump is anti-war din. Paano kung sinabi ni Donald Trump, wag niyo mong process ngayon yan. Paano yung mga nasa Pilipinas? Nakipag-deal sa atin, di ba? Pumayag sila, di ba? Di bahala sila sa buhay nila, ba't sila pumayag? Paano sa 4 na taon kung pigilan ni Donald Trump to? Paano na? Yung sinasabi nila na, saglit lang naman yan. Hindi naman tatagal yan dito. Nagsasabi nyo, paano kung
isara nga ni Donald Trump yung border. Sinara na nga niya yung border ng Mexico. Wala nang makapasok ng mga Mexicanong bago eh. Eto pa kaya, palamunin nila to. Pakainin nila, ang daming homeless sa Amerika. Palamunin na nga nila yun. Papalamunin pa nila mga to. Masaklap, iba pa ang kultura ng mga to. Ang laking gulo niyan kung yung ilang libo na yan, makapasok yan sa bansa nila. Kaya nga yan nila, hindi dinala sa kanila kasi sakit ng ulo yan. Ngayon, tinanggap natin 300, may deal tayo. Hindi kayo magreklamo dun sa 300 na pumasok. Pumasok pa yung ilang libo, patay tayo dyan. Magugulat kayo, amoy kambing na kayo lahat. Kung totoo itong sinasabi ni 55,000 to be processed. Putangin, ang dami niyan. 55,000 na taga-kuweba. Pucha, alam nyo ba mga to kung anong trabaho niyan mga yung iba dyan sa Afghanistan? Pucha, opium. Opium maker yung mga yan. Opium farmer yung mga yan. Puta, expert sa droga yung mga yan. Ina niyan. Basta talaga pag marunong magaling sa droga, wini-welcome natin sa Pilipinas eh. Di ba? Di ba? Anak ng tinapay, opium, karamihan dito sa kumalat actually ang opium sa buong mundo, galing dito sa Afghanistan. Pucha, syempre. Ay talaga, magaling mag-opium. Gumawa ng opium, papasukin na dito yan. Di ba, opium papi? Papasukin na dito yan, mga yan. Okay naman pala may pakinabang sa atin yan. Anak ng tinapay kayo, hindi pa kayo nagsawa sa mga droga na nasa Pilipinas. Gusto nyo pang dagdagan ng opium papi ha. Sige, diretso. Yung mga naiwan, yan ngayon ang pinagtutuunan ng pansin. Taong 2023, nakiusap ang US sa Pilipinas na maging transit point para sa... Diba? Nakiusap ang US sa Pilipinas na maging transit point. Anong kapalit? Tang-inang bobo talaga eh. Nakiusap ang Amerika sa Pilipinas na papasukin ito. Putang ina, ang tanong, anong kapalit? Dinay pa to ni Bongbong Marcos nung 1 taon. Anong kapalit nito? Puta, talo tayo eh. Bakit? Mantakin mo, meron na tayong mga Afghan refugees na iha-house dito. Meron pa tayong 9 na EDCA sites na tayo ang nagbabayad ng mga utilities para sa mga kano. Putang ina, ibang klase, bobo. So ano ang kapalit? Yun ang tanong na dapat sagutin netong administrasyon. Maling-mali na ang hirap na nga ng bansa mo, tanggap ka pa ng tanggap. Kumbaga, puta, dadalawa lang yung kwarto ng bahay natin, tumanggap ka pa ng mga bisita. Saan natin patutulugin yan? Worse, pakakainin natin yan. Pag nakapasok yan dito, biglang hinold ng Amerika yung processing. Tapos sabihin nila, extend natin na 1 year lang. Paano na, Bongbong? Wala ka nang ginawa kundi pahirap ka sa bayan. Putang ina, wala na nga, puro squatter na nga sa Pilipinas. Buti sana kung kaluwag-luwag ng Pilipinas. Okay lang siguro, Bongbong Marcos, kung ang Pilipinas kasi luwag ng Amerika. Hindi, ang sikip-sikip na nga dito sa Pilipinas, putang ina yan. Sobrang traffic, congested na sa mga cities, nagdagdag ka pa. Buti sana kung sa probinsya nyo ilalagay yan o kaya sa bahay nyo. Paano kung may mga topak yan? Galing sa ano yan sa gera yan paano natin? Puta, nakakatakas nga yung mga preso sa kulungan natin, nakakatakas nga. Eto pang mga to. Paano kung may nag-blend in na terorista dito, tumakas tapos magpasabog sa Pilipinas? Anak ng tinapay, sabi nga ni Ant Explorer hindi yan tatanggapin ni Trump. Ayaw niya sa mga immigrants. Ayun na nga, hindi kayo nag-iisip.
Utang inang yan. Nagpabudol ka dito kay Biden. Diyos ko po. Uy, wag naman sa probinsya. Doon na lang sa... Oo nga, doon na nga. Kung pwede nga sana, doon sa Ilocos dalhin. Sa bahay nila eh. 50 lang naman yan eh. Malaki naman yung lupain nyo. Doon nyo dalhin yung mga yan. O, paghukayin nyo, baka... Walang hiya talaga. Pagpunta ng mga ito sa Amerika. Yan po ang 300 Afghan na dumating ngayon sa ating bansa. Pero nung 20... Ito masaklap dumating na sa Pilipinas. Hindi natin namamalayan. They were denying it. Ang dami nilang pinapalabas na issue. Kesyo impeach si Inday Sara. Kesyo corrupt si Inday Sara. Kesyo mga Duterte ganito. Ganyan. Quadcom. Tapos good government. Kaliwat kanan. Ang banat kay Inday Sara. Puta, nandito na yung Afghanistan. Like a thief in the night, ika nga, ispinuslit nila papasok, wala na tayong magagawa, biglang nandirito na. Hindi nila in-inform ang mga Pilipino, biglang nandito na. Putang ina nyo, akala nyo kayo may-ari ng Pilipinas? Mga gago. Tangina niyan, paano nyo bubuhay niya? Sabihin nyo, sagot naman ng Amerika yung pagkain yan. Ang ina talaga, oh. Hindi yun, nandito sila eh. Hanggat nandito sa lupa natin yan, delikado yan. Bakit? Hinahabol nga ang mga yan ng mga Taliban. Paano kung habulin dito yan? Maghasik ng lagim dito yung Taliban dahil putya yung mga ano nila, yung mga traidor sa bayan nila eh tinatago natin. Anong gagawin natin? Gunggong talaga eh. 23 pa lamang, kinontra na ito ni Senadora Amy Marcos. Oh, kinontra ni Amy. Putang ina Amy, asan na yung pagkontra mo? Para kang si Rapi Tulfo eh. Sa umpisa ka lang kumukontra, lumusot din eh. Noong nakaraan, kinontra mo din yung budget, yung AKAP. Putang ina, kalaunan, lumusot din. O talaga, Amy Marcos, wala ka talagang silbi. Puro ka kontra, pero intro voice ka lang. Pagtapos ng intro, wala na. Pinabayaan na o nakapasok, Amy. Ano na gawa nung kontra mo? O kontra bulati ka pero wala kang silbi. Ina nyo, sinisira nyo Pilipinas, buwisit talaga yung pamilya nyo eh. Mga satanas kayo eh. Paano kung makabuntis sila ng Pinay? O di citizen na sila dito. Nakabuntis na pala ng Pinay eh. Walang hiya na yan oh. Bakit po tayo tatanggap ng mga taong galing Afghanistan gayong may problema din ng Pilipinas sa terorismo? Eksakto. We have problems, we have internal terrorism problems. Nandiyan ang NPA, Abu Sayyaf, may ISIS dito, Maute. May sarili tayong mga terorista. Putang ina, dinagdagan nyo pa? Hayop kayo. Wala na tayong makain, tumanggap pa kayo ng kakain. Putang ina, saan nanggaling? Saan utak? Anong utak ang ginamit ng administrasyon dito sa pagpayag nila dito? Puta, anong kapalit nito, Amy? Sigurado ko nakinabang ka. Oh, nakinabang ka sa kapalit nito, I'm sure. Oh, walang hiya. Ni Amy ang background ng mga Afghan na ito. Kung bakit hindi daw sila akuin na lang ng US o ng ibang bansa. Para po malinaw, hindi po sila titira sa Pilipinas. Jesus, puta na, pustahan tayo. Oh, pustahan tayo. Lalagpas ng 59 days yan. Sabi dito eh, 59 days only. Ang ina nyo, pinangako nyo yung 20 pesos na kilo ng bigas, hindi nangyari. Ang dami nyo pinangako sa Pilipinas, pinapangako nyo na naman kung ano-ano. Pinangako nyo yung 5,500 flood control projects, di rin natupad. Nagkabaha-baha. Putang ina, lahat ng pambubudol ginawa nyo na eh. Tapos ngayon maniniwala kami na 59 days lang sila dito. US Embassy daw kasi dito sa Pilipinas ang pinakamalaki. Putang ina niyan. Alam nyo ba kung gaano karaming mga nag-a-apply ng US visa dyan sa US Embassy dyan sa may Rojas Boulevard? Putang ina niyan. Hindi nga tayo makapasa-pasa eh. Yung ibang mga taga rito hindi makapasa-pasa ng magkaroon ng visa sa Amerika eh. Tapos mag-house tayo dito ng mga automatic, mapaprocess yung visa nila.
O, sabi din ng DA noon, hindi daw sila nag-aangkat ng asukal. O ngayon, puro angkat. Record breaking yung pag-aangkat natin ngayon ng bigas. Pinakamalupit, pinakamadaming naangkat na administrasyon sa buong Pilipinas, sa buong history ng Pilipinas. Tangin na lahat ipinangako ng administrasyon na to, palpak. Lahat ng ipinangako ng mga hinayupak na to, puros katarantaduhan. Tapos maniniwala tayo, 59 days lang to. Sinabi niya na yan noon na hindi totoo yan. Pero nandito na sila ngayon. Ang ina nyo, nalinlang na naman kayo. Puro tayo impeachment, quadcom, pogo, Alice Guo, Pastor Kibuloy, o kung ano-ano pa, puta, South China Sea, may gulo sa South China Sea, sasakupin na ng China, putang ina, magulat ka pag gising mo. Extension na tayo ng Afghanistan. Anak ng tinapay, bilang na daw ang araw ng mga smuggler. Sabi ni Tambaloslo, ano yan? Sabi ni Bongbong, hanggang ngayon wala pa ako smuggler na nakita nakukulong. Pukin ang ina niyan. Oo, sabi din nila, yung mga droga, nauubos na daw. Putang ina niyan, ang dami nahuhuling drugs. Wala naman drug lord. Ang ina nyo talaga. Nakita nyo na nga na mag-i-election pa sa Pilipinas, kumuha pa kayo ng 300 na Afghan, tapos madadagdagan pa yan. Tangina, baka lalong gumulo yung ano natin, lalong gumulo yung election sa atin dahil sa mga hayop na to. Hindi naman tayo nagmamadamot. Kaya lang, puta tayo nga walang makain, nagdagdag pa tayo ng palamunin. Yun naman ang pinupunto natin eh. Kaya nga ayaw natin magkaroon ng gera sa Pilipinas kasi ayaw natin na maging katulad tayo ng Afghanistan, ng Syria, ng Iraq. Ayaw natin na matulad tayo ron, kaya nga dapat dumidistansya tayo dyan sa mga kano. Diba? Walang hiya naman talaga. Ay nako, Diyos ko po, administrasyon, bakit ba sinisira mo ang bayang Pilipinas? Pakaganda ng bayang Pilipinas noong nag-take over ka. Sana man lang minintain mo. Ang inang gulo-gulo na ng bayang Pilipinas. Habang nandito yung mga Afghanistan, ipakikita ko sa inyo kung anong ginagawa ng presidente natin, Memya. Dito lamang ang kanilang processing para makatira sila sa US. Papayagan silang tumira dito ng 2 buwan habang nilalakad ng US Embassy dito ang kanilang mga papeles. Ang US Embassy raw kasi sa Pilipinas ang isa sa pinakamalaking embassy ng Amerika sa buong mundo. At may 2 pang mga bansa kung saan meron ding processing ng mga Afghan refugees. Hindi rin daw sila palalabasin sa kanilang mga titirhan na hindi naman binunyag sa publiko. Hindi daw papalabasin sa mga... Putang na kayang gawin ng Amerika to eh. Mantakin mo ha, tinan mo ha. Kulang na nga yung mga jail guard natin. Hindi nga natin mabantayan yung mga preso sa Pilipinas. Putang ina niyan, tumanggap pa tayo ng mga refugee dito na babantayan natin. Hindi ka ba naman gago? Sabi pa nila, no contact with public. Putangin na, nililihim nila kung nasan tong mga to. Hindi natin alam. Mamaya niyan, yung condominium nyo, putangin na, puro Afghanistan na nakatira dyan. Talagang nililihim nila to sa atin. Feeling talaga nila sila may-ari ng Pilipinas. Hindi sila transparent. Kaya nila tinanggal sa NSC itong mga Duterte para hindi makita ng mga Duterte itong mga ganitong katarantaduhang gagawin nila dahil pipiyok ang mga Duterte sigurado. Delicates to, mga bossing. Sobrang delicate. Tanginan nyo, kanan yung pinagtatawanan lang natin to. Bahala kayo. Oh, tinan ninyo mangyayari sa Pilipinas. Mag-i-election pa, may mga ganito silang galawan. Taragis yan. Tingnan ninyo mangyayari sa bayan. At karamihan sa kanila, mga bata o murang edad. Jesus! Karamihan daw mga bata at murang edad. Paano natin malalaman? Hindi nyo naman pinakikita. Wala naman kayong manifestong pinakikita sa tao. Transparent kayo. Dapat sinasabi nyo sino-sino mga to, ano mga to, ito mga picture, ito mga mukha, makamamaya. Ayun na, nagtitinda ng taho dyan sa baba, Afghanistan, Afghani na.
Sobrang ano to sobrang kalokohan tong ginagawa nyo At dumaan raw sila sa mga security checks bago pa umalis ng Kabul. Totoo naman na sa matagal na panahon, naging pugad ng terorismo. Tumaan na pala sa security check. Ba't hindi nyo pa dinala sa Amerika diretso? Utangin na niya na. Check nyo na pala yan eh. Bakit i-verify pa dito? Ba't dito pa ipaprocess? Diniretso nyo na sana dun. Automatic din naman na magiging refugee, magiging mga US refugees itong mga to eh. Bakit diniretso nyo pa dito? Mas malapit from Afghanistan to, let's say, Guam or to Hawaii or let's say to LA para may merong kabarilan sila dyan, sila Tupac. Tandaan ninyo ano ang mga nito? Ano ang mga trabaho ng mga to? Gumawa ng droga, opium. O kaya gumawa ng bomba. May pagbarilan. Ganun lang ang nito, ganun ang nakalakihan nito. Putsang ina yung gagawin niyan sa Pilipinas. Ay nako, at even Donald Trump malamang sa malamang talagang aayawan niya to. Ang dami na nilang problema sa ibang lahi sa Amerika, dadagdagan pa nila ng ganito. Ang Afghanistan at ang galamay ng terorismong yan ay umabot rin sa kung saan-saan. Pero tayo rin naman tinuturing na ganyan. Pero sa huli, sino nga ba ang dapat katakutan? Ang mga pinagsuspetsang terorista na dumaraan lamang? Nako, mali ka dito, Edlingaw. Engot. Tinan mo tanong ni Edlingaw. Ang tanong ni Edlingaw, sino ang dapat katakutan? Yung mga sinasabing terorista na dadaan lang. O, tingnan ninyo yung tanong niya rito pang tanga O, tingnan ninyo yung tanong ni Edlingaw. Tayo rin naman tinuturing na ganyan. Pero sa huli, sino nga ba ang dapat katakutan? Ang mga pinagsuspetsang terorista na dumaraan lamang o mga pinanganak na terorista rito na wala namang balak umalis? Mamili kayo. Pinapili kayo ni Edlingaw. Tanga rin talaga Gunggong din talaga to si Edlingaw Mamili daw kayo. Anong pipiliin nyo? Yung mga terorista na pinaghihinalaan pa lang, nadadaan lang? O yung mga terorista na nandito na ayaw nang umalis? Gago pareho. Basta terorista, dapat katakutan. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka